Lahat tayo ay naghahanap ng kasiyahan. Paggising natin, ang gusto natin ay maging masaya. Lahat ng ginagawa mo ay ginagawa mo dahil gusto mong maging masaya. Lahat ng mga plano mo para sa bukas ay para maging masaya ka. Yung isang bata na naggustong maglaro, magdamag, gusto niya maging masaya. Kahit yung isang kabataan na gustong makipagbarkada kahit na bad influence yung mga kakilala niya, ginagawa niya yon para maging masaya. Ang isang estudyante na gusto maging top sa kanyang klase, isang may sakit na gustong gumaling sa kanyang karamdaman, isang batang babae na binigay yung katawan niya sa kakakilala niya pa lang na lalaki, isang lalaki na addicted sa pornografiya, lahat sila, ginagawa nila yon dahil gusto nilang maging masaya. Yung isang lalaki na nakapila sa lotto outlet, gusto niya maging masaya. Isang bilyonaryo na gusto pa ng mas maraming pera, gusto niya maging masaya. Isang nanay na linis ng bahay araw-araw, ginagawa niya yon para maging masaya. Isang lalaki, isang tatay na nagtatrabaho sa construction araw at gabi, binibigay niya yung lahat ng lakas niya para may maibigay sa kanyang mga maliliit na anak. Ginagawa niya yon para maging masaya siya. Isang lalaki na naglo-long ride ng mag-isa ng mahabang oras, ginagawa niya yon para maging masaya. Nagbabakasyon sa mga magagandang lugar, ginagawa niya nila yon para maging masaya. Isang maliit na bata na gusto niya laruan, lahat ng laruan ay sa kanya lang. Ginagawa niya yon para maging masaya. Hindi na tanong para sa atin kung gusto ba nating maging masaya. Ang tanong, gusto ba ng Diyos na tayo ay maging masaya? Yan yung tanong na sana ay masasagot mo pagkatapos ng pangangaral na to. Sana makita mo yan sa pahina ng kasulatan kung ano yung tinuturo ng Biblia tungkol sa usapin ng kasiyahan. Gusto ba ng Diyos na maging masaya ka? Tumayo po tayo, basahin natin ang 1 Peter chapter 1 verses 3 hanggang 9, independent sermon. 1 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 9. This is the word of our God. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Verse 6, in this you rejoice. Though now, for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Though you have not seen Jesus, you love Him. Though you do not now see Jesus, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. Ito ang salita ng Diyos. Makaupo na po tayo. Dito sa 1 Peter chapter 1, actually mula verse 1 hanggang verse 9, walang utos. Walang utos dito. Hindi ito tungkol sa pinapagawa ni Apostle Peter. Ang lahat ng nakasulat sa binasa natin ay mga descriptives. Dinedescribe niya kung ano yung meron sa mga tao ng Diyos. Sa verse 1, sa verse 2, pinakita doon yung mga believers, sila ay mga exiles. Sila ay hindi nakatira dito sa mundo. Sila ay pilgrims, elect exiles. Tayo ay pansamantala lang dito sa mundo. At pagkatapos doon, dinescribe sino sila, anong nangyayari sa kanila. Hindi ito tungkol sa pinapagawa ni Peter.
Ito'y tungkol sa pinapaliwanag niya na totoo na sa mga mananampalataya. Ang mga taong dinedescribe ni Peter ay mga taong nagdurusa. They are suffering people. At maging yung ilan sa kanila, nagdurusa for their faith. Nagdurusa sila for their faith. Maraming usapin ng suffering dito sa 1 Peter. Kunyari, sa 1 Peter chapter 4, verse 15, sabi ni Apostle Peter, kung magsasuffer ka, do not suffer as a criminal, but suffer for righteousness' sake. Sabi niya, kung magdudusa ka dahil ginawa mo yung tama. Magdusa ka dahil sinunod mo yung Diyos. So either way, gawin mo yung kasalanan, magdudusa ka, gawin mo yung tama, magdudusa ka. Sabi ni Peter, choose the better suffering. Kung magdusa ka dahil sinunod mo yung Diyos. Sa 1 Peter chapter 4 verse 19, sinabi niya, sila naman nagsasuffer according sa will ng Diyos, ay i-commit nila yung sarili nila, yung kaluluwa nila sa ating Diyos. 1 Peter chapter 5 verse 10, binibigyan niya ng assurance yung believers na kahit sa gitna ng mga pagdurusa na meron sila, i-restore sila ng Diyos, i-confirm sila ng Diyos, i-strengthen sila ng Diyos, i-establish sila ng Diyos. Peter is writing to a suffering people. Suffering Christians. Suffering believers. At dinescribe ni Peter kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. To the lives of the believers. What did God do for them? Binasa na natin yan. God has given them mercy. Binigyan sila ng Diyos ng pagiging born again. To a living hope. Binigyan sila ng inheritance. At ginagwardyahan iyon lahat ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Samot-saring espiritual na mga pagpapala yung binuhos sa kanila. At ang response ng mga believers sa ginawa ng Diyos ay joy, kagalakan, kasiyahan. Rejoice, yung word na rejoice ay 11 times ginamit sa New Testament. Yung ginamit dito, nakita natin sa mga verses, yung word na yon ay ginamit sa New Testament 11 times at sa lahat ng mga instances na hindi ko naisa-isahin, yun ay patungkol sa religious joy. Yung word na yon, yung rejoice, sa lahat ng context sa New Testament na ginamit siya, ito ay religious joy. Ito ay isang klase ng kasiyahan dahil iniisip ang Diyos. Isang kasiyahan dahil iniisip yung kaligtasan na binigay ng Diyos. Binuhusan sila ng Diyos sa mapangkaligtasang pagpapala at ang tugon nila ay maging masaya. Kaya yung word na joy, yan ay mark ng pagiging isang believer. Marka ng pagiging isang mananampalataya ang maging masaya. Yung faith, it's partner with joy. Best friend ng faith, ang joy. Matalik na kaibigan ng pananalig ang kasiyahan despite all outward circumstances na kanilang nararanasan. Kaya ito yung message natin this afternoon. In this present life filled with trials, Christians have joy as they anticipate the promises of salvation. Sa kasalukuyang buhay na punong-puno ng pagsubok, ang mga Kristiyano ay may kasiyahan sa pag-aasam, paghihintay doon sa kaluwalhatian ng kaligtasan. Isa sa fruit ng Holy Spirit ay joy. Isa sa fruit ng banal na spirito ay ang kasiyahan. This is a basic character, basic virtue ng pagiging isang mananampalataya. Therefore, the holier you are, the more you grow in spiritual joy. Mas nagiging banal ka, mas sumasaya ka. Mas nag-grow ka sa holiness, mas nag-grow ka sa mga spiritual na kasiyahan. Kaya kung meron tayong mga spiritual graces na gusto natin ipag-pray na mag-grow tayo bilang mga mananampalataya, sana i-include mo that you would grow in joy. Sana isama mo sa prayer list mo na lumago ka sa kasiyahan. Kasiyahan espiritual. Siguro ilan sa inyo iniisip nyo, ang kailangan ko ay mag-grow ako in patience. Mabuti yan. Isama mo na yung joy.
Hindi ka lang mag-grow sa patience. Mag-grow din sa joy. Yung iba sa inyo, iniisip, I want to grow in love. Okay. And then, ipag-pray mo rin to grow in joy. I want to grow in gentleness. Also grow in joy. I want to grow in my service to God. Also grow in joy. Isa itong malaking misconception, na gusto kong i-deal. Na may mga misconception na may isip na the holier we are, the less joyful we become. May ganong klase ng maling kaisipan. Pag mas lumalago ako sa faith, mas sumisimangot ako. Mas lumalago ako sa faith, mas nagiging grumpy ako. Mas lumalago ako sa faith, mas nababawasan yung kasiyahan ko. No. Brothers, part ng ating Christian maturity ay holy happiness. Part ng Christian maturity ay holy gladness. Ano nga ba yung nagpapasaya sa isang mananampalataya? Ano yung mga promises of the gospel na nagke-create ng Christian joy sa isang believer? Una, the great joy in the blessing of inheritance, verse 6. At number 2, the greater joy in the person of Christ, verse 8. So verse 6, verse 8, pareho nyo makikita dyan yung word na joy. Rejoice. Verse 6, rejoice. Verse 8, rejoice. So tunghayan po natin yung dalawang iyon. Una, ang malaking kasiyahan sa pagpapala ng mamanahin. According sa passage natin, meron tayong dalawang reason kung bakit tayo mag-e-endure sa mga trials. Meron tayong 2 reasons to endure sa mga pagsubok. Number 1, because we have been promised an inheritance. Verse 4 at verse 5. At pangalawa, dahil yung mga testing na yon, trials na yon ay pagsubok sa genuineness ng faith natin. Verse 7. So verse 4 at 5, ito yung inheritance natin. Verse 6, sinabi, we rejoice. Verse 8, sinabi, testing yan ng Panginoon. So pero gusto ko mag-focus tayo, of course, sa verse 6. Ang sinabi ng verse 6, in this you rejoice. In this you rejoice. Now, ang question natin, ano yung this? Ano yung this? Ano yung sinasabi, dito ka nasisiyahan? Dito sila nasisiyahan. Yung this sa verse 6 ay yung sinabi ni Peter sa verse 4 at 5. Dito kayo nasisiyahan. Saan sila nasisiyahan? Basahin natin, 4 at 5. Inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith, for a salvation to be revealed in the last time. Verse 6, in this you rejoice. May rejoicing sila dahil meron silang mamanahin mula sa Diyos, na ginagwardyahan ng Diyos, na maluwalhati, na hindi masisira, na walang hanggan. At yung rejoice na ginamit dito, literally, ibig sabihin nun, tumalon sa tuwa. Jump, match, leap for joy. Nagtatatalon dahil excited. Nagtatatalon dahil masaya, overjoyed, exuberantly happy. Ito yung quality ng joy na hindi nahihinder ng anumang nangyayari sa labas. Dahil ito yung nangyayari sa loob ng isang mananampalataya. Tandaan natin, ito yung nasa context ng suffering. Nasa context ng trial. Nasa context ng suffering, pero sinabi, in this you rejoice. Hindi sila nagre-rejoice sa suffering, nagre-rejoice sila dun sa darating na kaluwalhatian. Kaya yung suffering ng Christians, that is transient, that will pass away. But the joy of Christians are transcendent. Ang kasiyahan ng Kristiyano ay nasa taas ng lahat ng mga pagdurusa na nandito sa mundong to. It is higher, it's above, it transcends everything that is happening sa mga mananampalataya. Paano nangyari yun? Nagdurusa sila, tapos may joy? Exactly. Hindi natin may papaliwanag yan carnally. Exactly. Hindi ka pwede magkaroon ng rational lang dyan. This is a spiritual joy that is given by a supernatural God through the supernatural gospel of the Lord Jesus Christ. Our joy is transcendent. Kaya sa kabila ng mga masasakit na pagsubok,
May masiglang kasiyahan ang mga nananalig dahil may pag-aasam sa ipapamana galing sa Ebanghelyo. Even with all the pain brought by trials, sanctified joy, sanctified pleasure arise in anticipation of the blessing that the gospel brings. Tinanong yan ni Charles Spurgeon. Sabi ni Charles Spurgeon, pwede ba yon? Pwede ba ang isang Kristiyano ay may great joy sa kabila ng heaviness, sa kabila ng trials? Ginamit ni Spurgeon illustration na sa malalim na dagat, pwedeng may magkaibang agos ng tubig. May tinatawag tayo na, hindi ito yung language ni Spurgeon, sa panahon nila yung ginamit niya. Ni-research ko na to. So meron tayong tinatawag na surface current at merong deep ocean current. Na yung agos ng tubig sa taas ng dagat pwedeng pakaliwa. Pero yung nasa ilalim ng tubig na current, agos pakanan. Pwedeng magkaiba sila. Yung nasa ibabaw, pakaliwa, yung nasa ilalim, pakanan. Magkaiba sila. Pero same sea, same ocean, same na dagat. Yan yung sinasabi ni Spurgeon na nangyayari sa isang mananampalataya. Pwedeng sa panlabas nila ay may mga kabigatan. Mga panlabas nila ay merong mga totoong nangyayaring masakit, totoong nangyayaring pagdurusa. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, sa ikabuturan, sa lalim ng mga kaluluwa nila, ay meron pa ring kasiyahan dahil sa Ebanghelyo. In the same sea, there are different currents. In the same Christian, there will be intermingling of pain and suffering and joy and gladness. Sa Habakkuk chapter 3 verse 7 to 19, sabi ni Habakkuk, kahit hindi na tumubo yung mga prutas, kahit wala na akong anihin, kahit wala na yung lahat ng pangkabuhayan ko. Watch this, sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Paano yun? Wala kang kita, tapos masaya ka? Paano yun? Lugi yung business mo, pero masaya ka? Paano yun? Hindi mo maintindihan kung hindi mo siya titignan ng may pananalig. Sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Si Peter at si John, sa Acts chapter 5, verse 41, sila ay pinersecute. Pinaghahampas sila, pinahiya sila. Pero alam nyo, paglabas nila, doon sa trial, nagtatatalon sila. Dalawa lang yon. Baliw sila, o totoong may kasiyahan sa gitna ng mga ganong klaseng paghihirap. Dalawa lang. Baliw yung mga yan o merong totoong kasiyahan sa mga ganong paghihirap. And the Bible said, there is joy there while they suffer. Sa Philippians chapter 4, verse 4, sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Alam niyo kung saan niya sinusulat tong Philippians? Sa kulungan siya. Alam niyo anong sabi niya? Minsan nga lang siya bisitahin. Philippian church na lang ang nakaalala sa kanya. Pero nung sabi niya, rejoice. Ito nga daw ang sinabi ng maraming mga scholars na pinakamasayang sulat niya. Isipin niyo yun. Paano ka makakapagsulat nito? Tapos habang ginagawa niya yun faithfully, meron pang ibang preachers na inaatake pa siya. Isipin mo yun? Natuwa pa, nakakulong siya. Pero meron siyang kasiyahan na hindi mananakaw. Meron siyang kasiyahan na higit sa nangyayari sa kanya. And of course, walang ibang prime peak example kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Nung nandun siya sa krus ng Kalbaryo, wala kayong mababasa sa narrative na masaya siya. Pero sabi sa Hebrews chapter 12, for the joy that was set before him, he endured the cross, he despised the shame. Nasa krus siya, namamatay siya, pinangaral natin kanina umaga, wala siyang
kahit anong rason para maging masaya. Dinudurog siya ng puot ng Ama. Pero doon mismo sa impyernong naranasan ni Jesus, he was expecting joy. May inaasahan siya, may paparating, merong pagkabuhay na muli, merong kaluwalhatian, merong exaltation na ibibigay sa kanya. Kaya si Jesus, he was called the man of sorrow. At sabi ni Mark Jones, we can equally say that he is a man of joy. Outward pain, inward joy, anticipatory joy. At ito yung paradox ng Christian life na hindi kayang maintindihan ng mga hindi mananampalataya. Ito ang katotohanan, paradox, kabalintunaan na totoo sa mga mananampalataya na hindi kayang maintindihan ng walang pananalig. Brothers, fix your joy in the coming glory of your salvation instead of finding it in a painless life in the present. Itong tukso sa atin, and I would say, lalo na sa ating mga lalaki, naniniwala tayo na kapag wala tayong problema, magiging masaya tayo. Ang goal ko sa buhay ay maging problem-free. Yan ang tukso sa atin. Iniisip kong pinaka-goal ko sa buhay ay merong isang araw, merong tuloy-tuloy na pagkakataon na walang sakit, na walang pagdurusa. But it's not. Hindi yan ang tinuturo ng Scripture. Ang sinasabi ng Scripture, though you are experiencing this trial, there is joy. You fix your joy in the coming glory. You do not work hard para lang mawala problema. You work hard to fix your joy there. Kasi may isang taga Trinity Bible Church, sabi niya, si Derek Calip, sabi niya, isang tagapagturo nila doon, sabi niya, you do not need less problems, you need more of God. Ang kailangan mo ay hindi mas konting problema. Ang mas kailangan mo ay mas maraming karanasan sa Diyos. Hindi yan ang pinaka-goal mo sa buhay. Hindi yan ang chief end mo. Hindi chief end of man is to have a painless life. The chief end of man is you fix your joy in that coming salvation. Ang Christian joy hindi nakaugat sa isang problem-free life. It will happen. Kahit anong gawin mo. It will come. And what you can do is to nail your joy, to hammer your joy sa mataas kaysa sa buhay na to. Sa isang katotohanan na higit sa buhay na to. Sa isang katotohanan na nasa ibabaw ng lahat ng meron dito sa buhay na to. Ang paparating na kaluwalhatian. Brother, what you need to make sure is that you nail your joy in the salvation in the hands of Christ. Kaya kahit bit-bit-bit mo ang iyong krus, kahit na bit-bit mo ang krus na binigay ng Diyos sa balikat mo, look for the joy that is set beforehand. Pangalawa, greater joy in the person of Christ sa verse 8. Mas malaking kagalakan sa persona ng Panginoon. Basahin natin yung verse 8. Though you have not seen Him, si Jesus, you love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. Sarap ng verse, no? Ito yung same joy na nasa verse 6. Ito yung parehong kasiyahan na mababasa natin sa verse 6. Pero may pinagkaiba. Meron ng ginamit si Apostle Peter na descriptives. May dalawang description siya dun sa joy na yon. Sabi lang sa verse 6, great joy, rejoice greatly. Tapos ngayon sa verse 8, dinagdagan niya, dinescribe niya ano yung klaseng joy na meron sila. Number 1, it is incommunicable. Sinabi unspeakable. Hindi mo ma-describe sa words. Ang vocabulary ay very limited na hindi niya kayang sabihin, ipaliwanag kung anong uri ng kasiyahan to. Kahit anong words yung gamitin niya, kulang para sa joy na to.
Pangalawa, hindi lang siya incommunicable. Pangalawa, glorious siya. Sabi, unspeakable, filled with glory. Alam natin ang ibig sabihin ng glory ay weight, mabigat. There's value, there's substance. Yun yung word na glory. So itong joy na ito ay valuable, isang joy na substantial, isang joy na hindi mo maipaliwanag. Pero saan sila masaya? Yung joy ng verse 6 ay tungkol sa gospel blessing. Yung joy ng verse 8 ay tungkol naman sa gospel person. Tungkol ito sa persona ni Jesus. Tungkol ito kay Jesus. Yun yung dinedescribe eh. Hindi nyo siya nakikita pero minamahal nyo siya. Hindi siya nakikita pero pinaniniwalaan nyo siya at masaya ka. Yung kasiyahan ay dahil kay Jesus. Medyo kulang pa yung word na yon. Hindi lang kasiyahan dahil kay Jesus, kasiyahan kay Jesus. Si Jesus yung kasiyahan. Siya mismo yung kasiyahan. Hindi dun sa ibinibigay niya lang. Siya mismo. Masaya kasi nandyan siya. Ang kasiyahan ng mananampalataya na describe dito ay dahil sa kanya mismo. The object of joy is the Lord Jesus. Inexpressible joy is found in having saving faith in the person of Christ. Pag sinabi mong nananalig ako kay Jesus, kaakibat nun yung truth na masaya ako kay Jesus. Pag sinabi ng tao na naniniwala ako sa Kanya, masaya ka ba sa Kanya? Isa yun sa katibayan, isa yun sa corroborate, isa yun sa partner ng virtue ng faith. Ang higit at hindi mailalarawang kasiyahan ay matatagpuan sa pagkakaroon ng pananalig sa persona ni Kristo. Pag pinag-compare natin ang lahat ng gospel blessing, ang nasa tuktok ng lahat ng yon ay yung tinatawag natin na beatific vision. Ang ibig sabihin ng beatific vision ay makikita mo ng mukhaan si Jesus. At hindi lang tutungkol sa physical, nakita mo siya, nakita ko kayo. Hindi ganon. This is His presence. Glorious presence na may enjoy mo forever. Alam naman natin yan eh. Bilang mga tao, habang tumatanda tayo dito sa mundong to, alam mo, nang magpapasaya sa'yo ay hindi mga gamit, pera, kung ano-ano. Pag habang tumatanda kayo, pag mamatay na tayo, ang gusto nyo makasama, tao. Presensya. Someone living. Someone na mahal mo. Yun ang magbibigay sa'yo ng saya. Alam mong walang katapat yun. At yun ang binabanggit dito, hindi lang tao, ang Diyos na nagkatawang tao. Si Jesucristo mismo. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Ang persona na pinakamahalaga sa lahat. Kaya sabi ni Robert Murray McCheyne, sabi niya, the truest, purest joy flows from a discovery of Jesus Christ. Ang totoong kasiyahan ay dumadaloy kapag natagpuan mo na si Jesus. Yung totoong Jesus. Yung pangkaranasang pagkakakilala kay Jesus. Sabi niya, He is the hidden treasure that gives such joy to the finder. Pag natagpuan mo si Jesus, hindi maipaliwanag na kasiyahan. Ito yung klase ng kasiyahan na labas sa nilikha. Isang klase ng kasiyahan sa Diyos na manlilikha at ating tagapagtubos. Pag pinag-usapan natin ang theology proper, pag pinag-usapan natin ang being of God, pag pinag-usapan natin ang essence of God, pwede nating sabihin that God is a happy God. Ang Diyos ay isang masayang Diyos. Ang Diyos ang kasiyahan mismo. Siya yung purong, walang bahid na kahit anong kasalanang kasiyahan. Ang Diyos ang purong kagalakan. Ang Diyos ang purong kasiyahan. Psalm 16:11, you make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Hindi tahimik ang Bible tungkol dito. Ang sinasabi ng Bible, ang Diyos, sa piling ng Diyos, ang pinakamasaya. Bakit? Siya yung purong kasiyahan. Wala kang pwedeng itapat dito.
At ang Panginoong Jesus, ang ikalawang persona ng Trinidad, ang kasiyahan ng Ama. Ang Panginoong Jesus, ang kasiyahan ng banal na Espiritu. Ang Panginoong Jesus, ang kasiyahan ng lahat ng mga anghel. Ang Panginoong Jesus, ang kasiyahan ng buong sangnilikha. Kaya nung nagkatawang tao, ang Diyos Anak, nagkatawang tao ang kasiyahan. When Christ was born, anong sinabi ng mga anghel? Rejoice! Rejoice! Ipinanganak ang kasiyahan. At ito ang istorya ng Ebanghelyo, na ang kasiyahan ay ipinanganak, pero ang kasiyahan ay pinatay. Ang kasiyahan ay inilibing, at ang kasiyahan ay muling nabuhay, at ang kasiyahan ay umupo sa trono ng langit, at ang kasiyahan ay babalik. At itong kasiyahan na to na pumasok sa kasaysayan natin ay nararanasan nila na mga nagkaroon ng totoong pagkilala sa Kanya. It's not just a historical fact. It is an experiential reality. Sa mga tunay naging mananampalataya, kaya before ka maligtas, before ka maging Kristiyano, before ka ma-convert, you're trying to find joy everywhere. Pero nung naging Kristiyano ka, si Kristo na ang kasiyahan mo. Sinusubukan mo humanap ng kasiyahan kung saan-saan. Pero nung nakilala mo na siya, pinakilala niya na yung sarili niya sa'yo, siya na yung kasiyahan mo. Pero ngayon, bilang Kristiyano, natutokso pa rin tayo. At yung mga tukso na yon ay tukso ng kasiyahan. Halika, huwag kang maging masaya kay Jesus. Dito ka maging masaya, huwag kay Jesus. Yan ang ibig sabihin ng tukso. Ang tukso ay agawin yung kasiyahan na totoong nasa Kanya lang. Kumbinsihin tayo na may kasiyahan labas sa Kanya. Kumbinsihin tayo na mayroong totoong kagalakan pag umalis ka sa Kanya. According sa Psychology Today, noong 2008 daw, may na-publish na 4,000 books sa tema ng kasiyahan. Nung sinesearch ko ngayon, parang ang konti na lang eh. Pero nung time na yon, nung 2008, isipin niyo, 4,000 books, they are writing and writing and writing about happiness. But I wonder how many of them teaches the Lord Jesus Christ. Gaano karami sa librong yon ang sabi, si Jesus? Gaano karami sa 4,000 libro na yon nagsasabi, siya ang kasiyahan, ang Diyos Anak, ang ikalawang persona ng Trinidad, ang nagkatawang taong Diyos, siyang napako sa krus, siya ang kasiyahan. How many of them? That's why brothers, yearn, strive, and seek for this inexpressible joy in Christ until your faith becomes sight. Kapag pinapili mo ang isang maliit na bata, yung maliit na toddler, pinapili mo siya sa dalawa. 20 pirasong kumikinang na tig-pipiso o kaya naman 1,000 piso. Pag pinapili mo ang isang maliit na bata, anong pipiliin niya? Yung 20 pirasong barya. Pipiliin niya yun. Walang kaduda-duda. Pwede try natin ngayon. Pipiliin nila yun. Pero alam niyo kung bakit? Dahil hindi niya alam yung halaga. Hindi niya alam yung halaga. And that is our problem, brothers. Ang problem natin ay hindi dahil sobra-sobra yung paghahanap natin sa kasiyahan. Hindi yan ang problema natin. Hindi natin problema na sobra-sobra natin gusto maging masaya. Ang problem natin ay sobrang konti at kapos nung paghahanap natin sa kasiyahan, na hinahanap natin yung kasiyahan sa lahat ng mas mababa kay Jesus. Sa lahat ng kapos, sa lahat ng barya, doon natin hinahanap yung kasiyahan natin.
The problem is not you are seeking too much happiness. You're seeking lesser joys. Sobrang baba. Mga pangmundo, yung hinahanap mo na kasiyahan, andyan na si Jesus. Ito na yung tinuturo ng kasulatan. Kapag hinahanap natin ang kasiyahan sa kasalanan, there is no lasting joy there. Kapag hinahanap natin yung kasiyahan sa mundo, sa mga pansamantala, kahit mabuti, mga mabubuti, these are lesser joys. Binigay na ng Diyos ang sarili niya, pinadala niya na si Jesus para maging kasiyahan ng sanlibutan, para maging kasiyahan mo. Pero ang sabi natin, ayoko niyan. Gusto ko ng barya. Gusto ko yung mas mababang joy. Gusto ko yung mas mababang kasiyahan. Gusto ko yung konti lang. Hindi natin problema ang kasiyahan. Ang problema natin ay ayaw natin sa pinakatugatog ng kasiyahan, si Jesucristo. At ikaw, kung hindi ka pa mananampalataya, o kaya naman, ikaw ay isang, nakikita mo na sa sarili mo na nagbabackslide ka sa faith. O kaya naman, meron kang kasalanan na hindi pinagsisisihan. Know this, it's a problem of joy. Dahil ang hinahanap mo ang kasiyahan sa lahat, puwera lang kay Kristo. That's why, friends, bakit gustong-gusto natin ng mga tira-tira? Bakit ang pinagpapagura natin ay mga tira-tirang kasiyahan? Bakit ang pinagpapagura natin ay yung mga crumbs? Samantalang iniimbita na tayo ng Diyos sa kanyang pista ng kapuspusan ng kasiyahan. Why do you settle for crumbs when the King invites you to the table of gladness? He's saying, come, tara na, lumapit ka. Sa Kanya ka lumapit. At sa atin, bilang mga mananampalataya, why will you evangelize? Bakit gusto mo na maging Kristiyano yung ibang tao? Bakit gusto mo maging Kristiyano yung mga mahal mo sa buhay? Because you want them to have joy. Hindi ba masakit sa atin na nakikita natin yung mga mahal natin sa buhay na walang kasiyahan kay Jesus? Na nagsesettle sila sa kasiyahan dito sa mundo? Hindi ba masakit yon? Maging sa atin, ang mga kapwa natin mananampalataya, isa sa pinakamasakit bilang pastor, bilang mga magkakapatid, ay makita natin yung isa't isa na bumabasag sa puso natin, na kumakain yung mga kapatiran at hindi mananampalataya ng mga tira-tirang kasiyahan. Imbis sa Kanya nakapuspusan. That's what breaks our heart. Hindi dahil galit tayo. Ito, si Jesus. Kilalanin mo. Tanggapin mo. Nasa Kanya yung purong kasiyahan. And in our discipleship, sa ating pagiging mananampalataya, bakit ka tinatawag to worship? Bakit ka sinasabihang magbasa ng Biblia? Bakit ka sinasabihang mag-pray? Bakit ka iniimbita sa hapag? Bakit sinasabi you repent? All of those are for your joy. Because in all of those, you find the Lord Jesus Christ. Even in repentance nga, di ba? Sa Psalm 51, sabi ni David, nung nagre-repent siya, let the bones which you have broken rejoice. Panginoon, nagsisisi ako kasi gusto kong manumbalik yung saya. Kasiyahan. And brethren, the nearer you are to God, the more joy you have and the more strength you have. Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is our strength. Gusto mong lumakas na pagiging Kristiyano? Strive for joy. The joy of the Lord is our strength. Bakit ka nga ba pinanganak sa mundo? Bakit ka nga ba niligtas ng Diyos? Ano bang purpose ng buhay natin? To glorify God and to enjoy Him forever. Papurihan ng Diyos at masiyahan sa Kanya sa walang hanggan.
May isa lang na panalangin ang hindi sasagutin ng Diyos. There is one prayer na kailanman hindi sasagutin ng Diyos. Yung humingi ka ng tugatog ng kasiyahan, labas sa Kanya. Lord, bigyan mo ko ng kasiyahan pero dapat hindi ikaw yun. Lord, give me the fullness of joy pero hindi ikaw. God will not grant that prayer. Sabi ni C.S. Lewis sa Mere Christianity, ito yung point niya, sabi niya, God cannot give us happiness and peace apart from Himself because it is not there. There is no such thing. Walang kapuspusan ng kasiyahan, labas sa Kanya. Kaya ang ipapanalangin natin, give me the Lord Jesus. Give me joy in Christ. Give me pleasures forevermore in you. Yan ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay ebanghelyo ng kasiyahan. Pero hindi mababaw na kasiyahan, hindi makamundong kasiyahan, hindi surface na kasiyahan. Isang kasiyahan na natatagpuan kay Kristo lamang, sa kaligtasan niya lamang, sa persona niya lamang. Bilang pagtatapos, malungkot na balita, ito. Pero pagkatapos ng pangangaral na to, pag umalis na tayo dito sa worship service, bukas, Lunes, meron pa rin sa inyo na hanapin ang kasiyahan, hindi kay Kristo. Yan ay isa sa mga pinakamalungkot na balita. Gusto kong malaman nyo, meron pa rin sa inyo na uuwi sa bahay nyo, papasok sa mga trabaho, babalik sa kanya-kanyang buhay, pero uulitin pa rin ito. Hindi nyo pa rin hahanapin ang kasiyahan kay Jesus. Pero salamat sa Diyos at papurit pagbupugay sa Diyos dahil ang banal na Espiritu ay kumikilos sa iyo at sa akin. At lalabanan mo yan. At ipaglalaban mo yung kasiyahan na yan. At aayawan mo yung mga tukso na yan. At hahanapin mo yung kasiyahan hindi sa putik at sa dumi. Hahanapin mo ito sa persona ng Panginoong Jesucristo at sa kanyang ebanghelyo. May the Lord save us from lesser joys. Iligtas tayo nawa ng Diyos sa pagbibigay ng buong buhay natin para sa mga tira-tirang kasiyahan. We will sing, glorious things of thee are spoken as our last hymn. Later, ito yung paborito kong linya dito sa dulo nito. Fading is the worldling's pleasure, all his boasted pomp and show. Solid joys and lasting treasure, none but Zion's children know. Naglalaho ang kasiyahan ng mga tagamundo, lahat ng binibida at pinapakita sa tao. Purong kagalakan, yamang walang hanggan, mga taga-Zion lang ang nakakaalam. Manalangin tayo, aming Diyos, Ikaw ang Trinidad ng kasiyahan. You are the eternally joyful Father. You are the eternally happy Son. And you are the eternally glad Holy Spirit. Ikaw ang Trinidad ng purong kagalakan. Iligtas mo kami, O Diyos. Patawarin mo kami, O Diyos. Samahan mo kami, O Diyos. Ilapit mo kami sa purong kasiyahan. Amen.